What's up guys? So wala nga tayo ngayong free flight. Hindi natin kasama ang ating mga ibon kasi meron akong pupuntahan. Sasama ako sa pag-akyat sa bundok kasi kukuha daw ng uling kasi nag-uling sila nung nakaraan bago ako umuwi, kaya naman sinama nila ako. Ito nga yung pinakamagandang tubig na nakita ko na libreng-libre talaga, maligo, minom, libreng-libre. Kasi sobrang linis ng tubig galing taas. At saka galing siya sa puno na tubig. Ito nga yung moment na namimiss ko, yung pag-akyat sa bundok, no? Tapos yung madudulas ka pag maulan, buti na lang hindi maulan yung pag-akyat namin. Kaya nga nag-iingat pa rin ako kasi mabato siya, tapos medyo madulas kasi yung hamog na nanggaling sa puno. Habang naglalakad nga ako, hindi ko maiwasan lumingalinga sa gilid ko or sa likod ko kasi nga hindi ako sanay nang hindi ako lumilingalinga. Tapos ito nga nakakita kami ng kasama namin, yung Tagalog na kakilala ng tito ko, tapos bigla ako nakakita ng bayabas. Kaya ako naman agad-agad naman ako kumuha, no? Inabot ko na yan. Tapos nakakuha ko dyan. Sobrang tamis. Tapos hinog na siya. Siyempre ako naman, hindi ko maiwasan lumingalinga kung saan saan kasi nga baka mamaya merong may-ari. Kasi nasa daanan lang yan at tatlo nga yung nakuha ko, isang malaki tapos dalawang magkasukat na maliit. Sabay linga-linga ulit sa taas kasi tinitignan ko baka may malaglag na buko or ahas. Tapos unang kagat parang, naku po. Maasim siya na medyo mapait kasi nga nagtoothbrush ko kanina pagkagising ko pa lang kasi bigla kong sinabihan ni mama na aakyat daw ako ng bundok kasama nila tito, no? Tapos ako naman habang sarap na sarap dyan hindi ko mamalayan yung nilalakaran ko pala pababa. Kaya ito naman ang nangyari sa akin. Dahan-dahan ang nangyayari. Tapos bigla ko napadulas. Buti na lang meron ako nahawakang kahoy. Tapos sabay naman naiwan ako ng dalawang kasama ko. Kaya ako naman nagmamadali habang kumakain ng bayabas dyan. Kaya naman, ingat. Tapos nandito na ako, may nakita akong bunga ng paggawa ng sombrero. Kung tawagin ay karagumoy. Ewan ko ano pangalan ng bunga na yan. Kinakatok ko parang langka kasi. Tapos matigas siya. Nakakamiss siyang hawakan kasi para siyang spiky. Usapang miss nga naman ito yung lugar kung saan namimiss ko, kung saan lagi ako nadudulas nung bata ako nung grade 3 kasi nung last na ako dito is grade 3 talaga. Tapos nung ngayong May lang itong taon na to, ito yung lugar kung saan ako lagi nadudulas pag may dalang panggawa ng sombrero. Kaya habang naglalakad ako ngayon tinitingnan ko bawat gilid kasi namimiss ko lahat ng nangyayari sa akin nung bata ko. Itong lugar naman na ito nakita ko napakalinis kasi daw magkakabit daw ng buko, gagawing kupra, tapos ibebenta sa Manila. Ewan ko kung anong ginagawa nila dyan. Tapos habang naglalakad nga kami, nakita kong kakao. Napahinto ako dyan bigla kasi namimiss ko yung kakao kasi last kain ko yan is grade 9. Kaya nagtingin-tingin naman ako. Yung mukha ko dyan para naman akong tanga na tingin-tingin para ako naninilip. Para lang makakuha ng lakaw pero wala akong nakita. No? Tapos ito na nga, malapit na kami. Dalawa na lang kami dyan ng tito ko na magkasama. At habang naglalakad ako dahan-dahan kasi nga galing sa pagod yung pa ako, baka mamaya mapasma pag nabasa. Naglalakad naman pa dahan-dahan. Lumingalinga nga ako dyan kasi napansin ko nga yung ilog napakalinis. Kung makikita nyo dyan sa mga video nyan, may mga dahon siya na nakalitaw pero malinis yan talaga. Makikita mo yung bato sa ilalim. Napapawaw ako pag ito talaga nakikita ko. Tapos si tito naman nilinisan niya yung daan kasi meron nakasabit na dahon na bulok. Tapos nilinisan na naman yung isa. Kasi nga baka mamaya merong ahas na gumapang. Tapos may mga linta. Merong kasing linta na nasa saging. Tapos bigla akong nag-okay dyan kasi success nga nakarating ako na hindi ko na mamalayan kung anong ilang minuto kami dyan sa daanan na yan. Kaya naman namimiss ko na umakyat ng maayos. Tapos makapagpahinga ng maatiwasay. Habang naglalakad nga ako nakita ko yung puno ng bayabas nung tinanim ng tito ko yan. Kaya naman napansin ko bulok na pwede nang ipanggatong. Kaya lang hindi pwedeng putulin yung na yung puno ng bayabas na yun kasi nga pumunta nga kami dito sa bundok para maghukay ng uling, kaya nga kahit hindi namin makuha yung puno na yon may panggatong pa rin kami kasi nga nag-uling kami. Tapos bigla ko nakita yung kakao, inawakawakan ko nga, sabi ko akin na to. Pumasok na ako dyan kasi may napansin ako sa loob, napakalaking saging, yan nga, namumula pa. Ang daming sapat nga ng saging na yan, ewan ko magkano yun sa Manila pag binenta. Michael, yung kamay mo, masyado ka nang nawiwili dyan sa saging niya, porke makinis, malaki. No? Iwasan mo na yan.
Pagkatapos ko nga hawakan yung saging na yan, pumunta na ako sa puno ng langka at tinignan-tignan ko ito. Tapos tinignan ko na nga yung dating bahay na ginawa namin noon, kung ayos pa ba, wala na pala palang itong matutulugan. Kaya naman nakita ko yung hating langka sa baba, yun na lang pinagdiskitan ko at kinain ng kinain. Unang tikim ko pa lang yan, hindi ko alam kung ano reaction ko. Kaya naman subukan natin. Matamis talaga siya nung unang kagat, matamis sobra. Tapos hindi siya yung medyo may maasim kasi na langka na pag binibili sa palengke maasim. Ito talaga saktong sakto. Tapos bigla naman tinawag ko ni tito. Kaya naman takbo ako pa madali kasi meron daw siya nakitang mga bilog-bilog sa puno. Ewan ko kung anong bilog-bilog yung sinasabi niya. Kaya naman nagmamadali talaga ako. Kumakain ako habang tumatakbo. Tapos tinuro niya, bunga pala ng lansones. Kaya nung nakita ko yung bunga ng lansones, ako naman na excited. Sabi ko gusto ko kumain. Nung kaya lang kumakain ng langka, kaya binalikan ko na lang yung kinakain kong langka. Yun na lang ang minukbang ko hanggang sa naisip ko hindi pala pwede ipaghalo yung bunga ng lansones tapos langka, baka biglang sumakit yung tiyan ko. Magtae ako, ewan ko ba, baka di lang magtae, sumakit pa yung tiyan ko. Kaya hinayaan ko na lang yung lansones na yun, kung kukunin ni tito or hindi, bahala na. Sige lang Michael, kumain ka lang ng kumain kasi wala sa Manila niyan. Sige lang, hanggang sa sumakit yung tiyan mo. Ngiti-ngiti ka pa dyan ha. Kaya naman habang kumakain ako dyan nag-iisip ako kung makakatikim pa ba ako ng fresh na langka. Nagtanggal lang ako ng sombrero dyan kasi pinagpapawisan na yung noo ko sa sobrang sarap ko ng kumain ng langka. Kasi fresh na fresh talaga siya. Galing talaga siya sa puno. Ako kukuha lang ng langka na yan. Kaya naman dukot lang ako ng dukot para makuha lahat ng maaayos na langka. Medyo bulok na siya. Yung bulok niya hindi pa naman nakakarating sa mga kinakain sa loob. Siyempre pagkatapos ko nga kumain ng langka pinuntahan ko na nga yung isa kong kasama, no? Na nagukay pa rin siya ng mga lupa ng nilibing na uling. Kaya nga naman inaasar ko dyan, sabi ko bilisan mo kasi binabayaran ka. Pero naiinis siya dyan kasi loko-loko daw ako masyada. Siyempre pagkatapos niya matanggal yung mga lupa sa taas nun, tatanggalin niya na yung mga dahon na itinakip dyan, yung mga dahon na anahaw. Kasi ang purpose ng itinakip dyan para pag umulan hindi pumasok yung tubig ulan sa ilalim ng lupa papunta sa ating uling. Pagkatanggal nga ng dahon may napansin ako parang sapot ng gagamba ko. Siyempre kahit takot ako sa gagamba na karantula sinubukan ko pa rin paglaruan yung sapot kasi maganda talaga siya paglaruan lalo na kapag matigas. Pero napansin ko hindi siya matigas, tapos na tinanong ko si tito, hindi naman daw yung sapot ng gagamba kundi ano daw yung bukbok ng uling. Pag hindi na hukay agad ng kinabukasan pagkatapos mo mag-uling, dahil kasi hinuhukay siya. Yan kasi is 1 week na bago siya nahukay. Siyempre guys, kapag konti na lang yung uling, kailangan mo siyang sarain sa mga screen na maliliit ang butas para lahat ng malalaki pwede mo pang mapakinabangan at may lagay pa sa sako. Pagkatapos nga magukay ng uling, ikinuha na yung saging para ipaghiwalay-hiwalay nito at may lagay sa sako para meron din akong dadalhin pag uwi. Dahil yung dala nila ay uling, tapos hinihintay na lang namin dyan yung magbubuhat ng isa pang sako papunta sa bahay namin. Pagkatanggal nga naman nakita ko na naman, hinimasimas ko na naman siya kasi sobrang kinis sa sobrang laki. Tapos nung sinukat ko siya isang dangkal, ang laki niya. Tapos hindi ko siya maibilog sa aking daliri kasi sobrang laki talaga niya. Dumating na nga guys yung magbubuhat ng uling papunta sa bahay. Yan na nga, makikita nyo kung paano magbuhat ng mga taga Bicol ng mga mabibigat. Ewan ko kung ilang kilo yan, mahigit. Basta alam ko mabigat yan sobra. Di ko nga kaya. Nakisabay na rin ako pagpababa ng bundok. At hanggang doon na nga lang din ang aking video. Paalam!